Good day mga ka-NBAS. So, meron ulit tinatanong. Okay, so sa kapapasok lang about sa video is ito yung shot natin years ago kung saan pinatamaan natin yung 3-inch target plate. Okay, 3-inch target plate, more than 3 inch at 250 yards using 24.6 grains, 24 grains slag. At yung pinakalolo ng ating Taurus na ating dinevelop, yung 002. So ayun na nga, ang unang question dun is the distance. So napakalayo. Chinek ng mga magagaling using the reticle, kasi sa video napakita natin doon kung ilan yung ano yung scope, lahat ng details, muzzle velocity, so anong magnification ginamit, total first focal plane naman yan. So na read nila, nakita nila or na range nila using the reticle from the video, kasi pwede kang mag range ng target mo mga ka-airgun, o so mga hindi pa nakakaalam, mga ka-NBAS, na pwede tayong mag-range ng target natin gamit yung ating reticle or yung crosshair, yung mga line. Okay, pwede natin silang i-range kung ano yung distance, but we should know the specific or yung target size, yung size, yung mismong size ng ating target. So dapat alam natin yon. Okay, by means pwede mo nang i-measure yung size or yung itapat sa reticle line kung ilan yung nakain niya, ilang MOA or milliregion, depende sa klase ng scope. Makikita mo na kung ano nga talaga yung distance or layo ng target. So yun, maraming discussion about dyan. Mayroon na yata tayong ibigay na video about how to range your target using your reticle or your mismong scope. So nakita nila, so pinanood nila yung video, in-screenshot nila. So yung moment na nakatapat yung reticle line natin or hash natin doon sa mismong target, then masasabi nila na okay na sila, tama nga yung distance daw. So okay nga, 250 yards, let's say less plus minus, pero nandun po talaga yung distansya. So approve na sila sa distance. So pansamantalang natigil po yung discussion or debate, yung mga maraming katanungan, yung mga nagbabato, nagbabatikos, putak ng putak. Pansamantalang natigil nung may mga nag-comment na rin at nagpakita na tama nga yung distance. And then biglang lumabas ito na naman, paano daw naging ito yung issue na ngayon, paano daw naging dead center pa rin sa 250 yards. So hindi daw nila alam, kasi nakita nila yung video is gumamit ako ng fix po ito, fix na scoop mount. So ano po yung mga ginawa natin. So I decided to make this video kasi isa na rin tong tips. Sila nga batikan ng umi-erganero, pero yung iba pumuputok na rin ng live firearm pero hindi nila alam. So ibig sabihin trained silang tao, hindi nila alam. So i-share natin mga kaibigan. Bali may 4 tayong ginawa doon. And kung gusto ninyong i-replica, please gamitin din yung mga nagamit din na like scope, ganun. Pero kung gusto niyo i-replica talaga, or kung gusto niyo i-crack kung sinungaling ako, please gamitin niyo yung mismong nagamit or klaseng scope na nagamit sa video. Kasi mahirap kung sabihin mong tinest ko na yan, hindi naman pwede, ganito ganyan. Iba naman po yung ginamit ninyong mga parte o pyesa sa nagamit ko. Ngayon hihiramin natin yung ating scope na binenta na kasi natin yung, kasi 16 magnification lang, isang Discovery Optics HS series po yun, na mayroong 16 yung magnification.
Iba rin yung ibang HSD na 24 kasi may 24 din na konti lang yung clicks elevation. Konti lang yung elevation. So yung 16 na yun ay nakita ko, napansin ko na napakadaming clicks po sa elevation. So ayun, yun yung isa na gamit natin. Gumamit tayo. Okay, ito na, nag-uumpisa na po tayo sa mga ginawa ko, mga things I did sa video. Gumamit ako ng scoop na mataas yung elevation, isa po yun. So kung gusto nyo i-replica talaga at i-crack kung sinungaling ako at hindi totoo yung mga pinagsasabik or yung na-demo natin, na-perform natin, please use HS series na 16 yung magnification, yung mataas po yung elevation po. Okay, so yun po yung isa. Pangalawa is yung mga pinagpuputak na naman na fix down naman po yung scoop ko. Paano? Kasi meron na kasi in the market, available po yung adjustable scoop mount. Marami na po ang adjustable scoop mount dyan sa market. Meron yung cantilever at iba pa na pwede nating i-tilt ng ating scoop. So ito po ay yung ginawa ko po ay actually past knowledge, pinasang kaalaman lang ng mga kaluluhan natin actually. Dahil wala pang noon yung adjustable scoop mount. Ang pangalawa is naglalagay ng kalang dito. Shim, naglalagay ng shim. Ngayon, kung sabihin natin enough, hindi enough yon, depende si shim nilalagay po natin kung gaano kakapal. Pwede mong lagyan ng makapal yan, as long as wag mong masyadong i-tight etong clip niya sa taas. Kasi pag klinip mo yung maigi, masisira po yung scoop kasi hindi na po perfect parallel yung dalawang scoop. Siyempre nag-tilt na po na ganyan, saktong higpit lang po para hindi masisira kasi hindi na perfect parallel po yung butas ng dalawang scoop mount. So ayun lang ang konting tip. Magdagdag po, pangalawa is magdagdag ng shim sa ibaba dito sa rear. It will serve its purpose mga kaibigan. So hindi ganito ganyan gano'n, hindi, gumamit ka ng shim na makapal-kapal din. Then wag mong higpitan masyado, sakto lang, as long as hindi nagmo-move o hindi nag-aalog-alog si scoop natin. So yun yung pangalawa pong ginawa natin sa video. Ang pangatlo is use higher scoop mount. May advantage din po yan sa long range shooting, wag nyong sabihin wala. Kaya nga mayroong low profile, mayroon ding high profile na scoop mount. So gumamit po tayo ng medyo mas mataas kasi may advantage po yan sa long range shooting. Okay, pangatlo na po yon. Ang pang-apat mga ka-airgun, mga ka-NBAS is nag-zero ako ng 50 meters. Mostly nagsisiro tayo ng 25 meters, pero that day na nag-perform ako, I think is nasa 50 siguro or nasa 60 po yung zero ko to earn more clicks sa elevation. So kinumbine ko lahat dyan, sinet up kong maigi yung scoop ko na dapat nakataas, masyadong nakataas itong si elevation para makuha ko, ma-maximize ko yung use ng elevation ko from top down para makakapag-click ako ng malaking click. So with that 4 na ginawa ko or nagamit ko, then tamang pag-set up, pag-ayos, ito yung ikalima, tamang pag-set up, pag-ayos. Hindi ibig sabihin na nandyan na yung apat, nandyan na lang yan. So ang pang-lima is how, paano mo i-set up, paano mo sila aagawin or para ma-maximize mo yung use ng elevation mo. Paano mo i-combine yung pag-set ng muscle below or power. Kasama na rin po yan dyan yung pag-indexing kasi malaking tulong din yung indexing ng ating barrel. At ayun, pag-set, nandyan yung pag-set lahat kasi combined partner po yung scoop. Ang mga yan, combine po silang dalawa kung paano niyo i-set. Kasi kung yung barrel indexing mo man is nasa baba, hindi mo naman pinili yung highest
POI as much as possible. Hindi ka nag-barrel indexing kasi sa long range kailangan din yan. Okay, ka-anim barrel indexing. Paano mo iset yung iyong weapon, ay rifle I should say, or your air gun, sa pinakamagandang setup na pang long range. So marami pang dapat ayusin, pero yun yung pinaka na gusto kong ibigay kasi sa long range shooting talaga marami po tayong dapat i-consider. Ayun po mga ka-NBAS. Then ganun din sa field. Kung mainit yung environment or environmental factor ang ibig kong sabihin, yung field environmental factor, ganun din. Mayroon din epekto yan. Tataas yung POI mo kapag masyadong mataas yung or masyadong mamirage yung kuwan ng hangin pagtaas, dahil sa depende rin kunwari kung ito field. So maraming aspeto, pero sa sinabi kong 5 or 6 na yun is makaka-perform na po kayo mga ka-NBAS, at makikita ninyo na pwedeng i-dead center kahit 250 yards po yung target. Actually sa video na yun paubos na, wala na, halos ubos na po yung elevation adjustment ko that video. Okay, so hope nabigyan po na naman natin ng magandang tips ng ating mga ka-airgun at mga ka-NBAS. So yun lang po yung ginawa natin doon, and please kung gusto nyong i-replicate, gamitin po ninyo yung sinabi nating mga ginawa ko at mga piyesa na nagamit sa mismong video. Mayroon ding details yung video kung anong muzzle velocity, ano yung mga nagamit nating slugs, ayun, mga reg output. Kung gusto nyo i-replica, pwede po, pero mayroon ding ibang nangyari sa receiver ko noon, yung Taurus, kasi upgraded nga po yung Taurus natin. So anyhow, kung dead center lang po yung ating question, pwede siguro yung 6 or 5 na naibigay kong mga ginawa ko na pwede nyong i-replica at gawin. Ayun, thank you mga ka-NBAS.